God bless you. God bless you. Good morning po. Pasensya na kayo, hindi ako makakasigaw. It's been a challenging past 2 or 3 weeks for me. So thank you for being here. And we'll continue the stories of the Bible. We're still in the life. Sa buhay pa ako tayo ni Abraham. At yan ang pag-uusapan natin. And, pero bago yun, pwede ko tayo mag-story. Alam mo naman ang nangyayari sa ating bansa ngayon. And hindi tayo manahimik. Ang masakit na ulit ko, yung mga Kristiyano na halit dahil sa opinion. Ang tunay na Kristiyano, hindi pumapangit sa buhay. Lagi siya nasa side ni Lord. Ang dami na. Okay? Dahil kung sino manalo, sino matalo, ikasama na ito. Si Lord laging panalo. Amen? So, huwag na natin tingnan yung moral perfection ng mga tao. Wala akong moral perfect ng tao. God only looks for first. And among this time, may exercise ko natin ang ating panipagpapalit. Kaya na, nipipare niya natin, nagagawa ko sa awesome of this world. Okay? Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Ang buong Pilipinas, maranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Mag-i-eleksyon na naman ang mga tao naghahabol sa kabutihan ng politiko. Ang kabutihan po natin ng kabutihan ng Diyos. Bibilang po ako ng tatlo. Sabay-sabay po tayo. Manalangin, bababa ko kung mikropono. Hindi ko kasi ang mga kasigaw. Isa, dalawa, tatlo. Okay, pwede na tayo magsipo. Patuloy natin yung panalangin ng mga pagkasa. Let's show yung word of God. Let's show yung word. But again, kahit anong nangyayari sa atin, alam ko ang protection ng pagkasa sa atin. Nasa sa kanya, nananampal tayo. Kaya hindi ko kayo excuse ang effect ng aking gawin ng mga tao. Pero alam ko, puprotek ng tao ng mga Diyos. Siguro po, umpisahan na natin alisin sa ating isip ang gusto natin mangyari. Kahit na natin dito, anong gusto mangyari ng Diyos. Okay? So, balik po tayo sa storya ng Biblia. Habang pinag-aaral ko po, pinabasa, actually nabigit ko na ito noon. Na sa halaman, ang unang tinawag ng Diyos, malis, wala. Saan nga galing si Abraham? Thank you, Lord. Si June. Hindi ba? Saan nga galing si Abraham? O saan galing yung nila ni Abraham? Tatay mo. Saan? Sa Pangasinan. Diba?
Ordinary, di ba? Ordinary sa Pangasinan, di ba? Kung yung first two words mo, yung galing si Terra at sa mo. Ano yung first two words? First two letters, ba? Minsan na kayo nagpipila 10 beses mo yun, saan? Sa war. So, mali si Terra, kasama ang pamilya, nagpunta sa? Saan? Sa Manila. Sa Heran. Alam niyo Heran? Yung Pedro Hill ngayon, Heran yun dati yung bata. Naalam mo ba? Ginabot ko ba yun natin? Hindi yung Pedro Hill, Heran. Hindi. Heran yun dati. So, galing sila sa ulo. Pumunta ang pamilya ni Terra, si Abraham, si Nigor, at si Hana, doon sa Haran. Okay? At mula doon, pinawag ni Lord si Abraham. Ilang taon na nga si Abraham na pinawag ni Lord? Ilang taon na? Hindi. Pamasahin. Pagkakang konti? 6 years old? Ha? 96. Yun ang ilan na aabutin ng nanay ko. Baba na konti. Ha? 75. Bakit kaya 75 sila mo? Well, a little younger. 40, 33. Kasi hindi mo bakit 75? And I was thinking, inisip ko lang ito, man takes time before they mature. I think at that time, hindi lang naman yung ang pagkakataon. Sabi ko, hindi lang yung pagkakataon na kinausap ni God si Abraham. But the family of Abraham worships one God. Kahit nasa gitna ng mga pagano, meron silang kinikilala ng isang Diyos. Alam ito din, yun lang mismo. Kasi ikaw, bawa ako, ngayon mo lang ako nakilala. Sama ka sa akin. Sama ka. It takes trust. It takes knowing somebody bago ko sumama. May tumawag na sa amin telephone. Meron mong offer ang smart. Kahit sinabi niya smart, sorry, pupunta na lang ako. Sorry, wala akong tuwa sa kanya. Tapos kahit na narinig yung boses na, may yung offer siya. Pero kung pupunta na ako sa opisina ng smart, hindi wala na sa mga. But the thing is, hindi natin pwedeng sundan ng isang tao. Hindi natin kilala. Kaya sa aking pakiwari, those 75 years, since Abraham knew Yahweh, knew God, doon pinagtigaw at mga two, yung kaisipan ni Abraham. When it was the right time, God called Abraham. Sabihin mo, right time. In the fullness of time. Sabihin mo sa katabi mo, may araw ka rin. Darating yung araw na iuulos sa iyo ang Diyos at niya i-offer sa iyo na tanging ikaw lang gusto niyang gumawa para sa kanya. Lahat tayo, iba-iba at hindi nakabase yun. Kung sino tayo, kung ano tayo, nakabase yun sa gusto niyang ipagawa. Dahil kahit anong gustong ipagawa ng Diyos, pag siyang nagtustos, makakapangyari. Bakit? Ang utos ng hari. The thing is, pag tumindi tayo, wala siya ng iba. Kasi yung plano na matutuhan. Ano nga yung plano ng Diyos? Yung intention ng Diyos. Ang intention ng Diyos, ibaba ang langit sa lupa. Ano yung plano niya? Katalawagan ng Diyos. And that's the will of God. Ano ang plano ng Diyos? Gusto nang ibaba ang kaharian natin dito, yun ang intention niya. Ano ang plano niya? Ang plano niya ay mag-ampon ng mga anak na siyang magiging mamamayan ng kaharian niya dito sa lupa. Yun ang plano niya. At yun ang ipinagagawa niya kay Abraham. Simula ko naman kay Adan. Diba? Magpakarami kayo. Punuin niyo ang mundo. Hindi gusto niya mangyari kasi ibababa na niya. Yun ang intention niya, ibaba ang langit dito sa simulan niya sa atin. Yun ang pangalawang story natin. Pero, sumablay
Si Abraham. Why? Naalala niyo yung tinuro ko noon? God, man's will. Ano nga yung man's will? Kanalawa ng tao sa paraan na ano? Man's will equals death. Man's will, God's will is manipulation. God's will, man's will is foolishness. Okay? Hindi natin kaya gawin ang kadakilaan ng pinagagawa ng Diyos sa ating pamamaraan. That is foolishness. It always has to be God's will. Kalooban ng Diyos, paraan ng spiritual will. And this is a good story about God's will and God's will. And probably at that time it was Terah, the father, who was teaching him about God. And the next disciple, of course, God talks to everyone. But it is our role as pastors of the house. Okay? Kahit hindi nyo nararamdaman pastor kayo, okay? Kung ano kayo, sinawarin ko yung mga pastor ng tahanan ko naman. Mga pastor ng tahanan ko naman. Okay, sa naman po. Ako naman sa Lord. You know why? Because when God told Abraham, you will be a father of multitudes. Hindi nga rin ba agad? Okay? But God told him what he can be because of him. Pinatawag tayo ng Diyos, anong pwede tayo maghihintay yung sa isip natin? Sinabi ko na rin sa sarili. Sabi ko, ano mo kasama ng pastor na? Ayaw na lang. Kung tinay ko na sana worship leader na ako. Kasi susunod na sa worship leader, ano na? Ayaw mo ba? Susunod sa pastor na. Hindi ba? Ha? Bisa po. But the title is not my, hindi ko yung nahabol ng title. Ang gusto ko sa akin, yung mga pagkatiwalaan ng mga dakilang bagay. Si Pastor Mark Agnes sinasabi sa akin, a sign of a maturity is when you are able to take upon you much responsibility and you can do it. Yun ang sign of maturity. Yun marami kang responsibilidad, pero nagagawin pa ng lahat. If that's the case, then you are on the road to the maturity. 75 years old, tinawag si Abraham. Pero hindi naman gano'n. Kagatulit, hindi sinabag Abraham, di ba? Nung nasa Ehipto sila, dahil magkaroon ng kataguong. Di ba natakot siya? Natakot si Abraham? Kasi, bakit? Bakit natakot si Abraham nung nandun sila sa Ehipto? Bakit siya natakot? Di ba pumalis si Abraham sa harap ng sa Pilipinas, kasama ng asawa na, kasama niya yung pamangkin na, okay, mula sa kapatid niya kaya sa harap, kasama niya yung mga inipin na, at hindi ng mga ari-arian. So, hindi umalis ng harap si Abraham na empihan doon. Hindi had wealth. Nanungusan kayo paano. Kaya nagpunta sila, nagputong, doon sa Ehipto, bakit siya natakot sa parawan ng Ehipto? Ha? Ano? Si Moses yun. Si Abraham pinag-usapan natin. Mamaya ko si Moses. Bakit natakot si Abraham? Di ba kasama niya si Lot, kasama niya asawa na, siya natakot. Bakit? Ano niya isip ko? Ano ko ano niya sagot ko? Totoo, no? Bakit siya natakot? Di ba nagsinungaling siya? Oo, lumabas ko si Abraham talaga. Nagsisinungaling bakit siya?
Pagkat kalahating katotohanan yung sinabi niya, hindi niya sinabi buo. Eto yun. Nanatakot siya para sa sarili niya dahil maganda, napakaganda ng mga asawa mo. Diyos na pakitunggan mo ng misis mo. Perfect yan sa'yo. Kasi yan na sinabi mo. Sabihin mo sa misis mo, napakaganda mo. Maganda mo! Hoy, tingnan mo yung pagkakape. Sabihin mo sa misis mo, napakaganda mo. Yan, napakaganda na. Kaya at the right time, trabaho na si Abraham, nagkaroon sa mga alilagyan, nagiging isawa mo maganda. Diba? Dahil wala silang anak, kasama niya yung pamangkin. Tapos pinag-journey siya, tinawag siya ng God. Not empty-handed, but he had what he needed. Towards the journey. Ganun si Lord, kung utong sa mga ni Lord, hindi wala. Pero ito, ang maganda sa story nito. Bawat nito na kanyang paglalakay, umaasa sa kay Lord. Hindi niya alam, ang alam lang niya, ako magiging ama ng maraming lahi. Hindi na pinagbubuhayan niya. Ibigis natin sa akin ni Lord. Ako yung magiging ama ng maraming lahi. Okay? Mga ama, sabihin sa sarili niyo, ako yung magiging pastor. At ang aking pamilya. Wala ka, hindi ka. Pero papaglabi lahat tayo ay dadaan sa pagsubok upang mag-mature at upang magampanan natin ang mga ipinapagawa niyo. Sa lahat ng bagay ito, pinakamahalaga ang ipinagagawa niyo. Ano naman ang pagsisikap natin? Kung wala si Lord, bali wala po. So, balik natin ang storya nito. Genesis, kabanatang kabanatang 1 hanggang 15. Alam mo ng Tagalog. Kaya tayo ito. Unang talata, dumating sa panahon ng sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag na si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pansin niyo, pag binasa niyo yung story ni Abraham, lagi siyang tinatawag ni Lord. Lagi naman siyang sumasagot. Payo ko sa inyo, pag narinig yung dinig ni Lord, sagutin niyo. Lord, nandito ako. Hindi sasabihin niyo ba? Nagkataguputos ko na. I was having lunch at the Fernandez's house sa Denver. And they told him, while your aunt was preaching last Sunday, I was able to finish a message. It's not what I finished. It's different. And it's different. The Lord changes this morning, 5:30 a.m. Okay? That's some of the thoughts I have. Okay? That's to clarify, hindi rin yung nilagay kasi hindi sinabi si Lord sa akin. May natin. So, sumagot si Abraham. At ito na po yung pagsubok. Nasa verse 2. Pagkatapos, sinabi niya, si Lord ang nagsasalita, dahil mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At pumunta kayo sa lupain ng Morayo. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ialay niyo sa akin bilang handog ng sinisunod. Wow. It is God. It's God, the God of grace. Hindi mo. It is God good. Bakit na isa-isang pinakamamahal na anak niya doon? It is supposed to be the fruit of the promise. Kasi, you will be the father of multitudes. Magiging ama ka ng maraming lahi. So, without a son, without a child, hindi yun natutupad. Tama? Hindi na kasi pwedeng maging virgin birth si Sarah. Diba? Promise si Sarah that time. Siyempre, they knew each other. Nagtalik na sila.
So, hindi na virgin birth, umagamit na sila. It has to be the power of God. It has to be the power of God.